Ay, magandang tanghali po mga kabarangay, mga kapatid. Welcome back to my YouTube channel. Yes, nandito na tayo ulit sa New Zealand. Back to work na tayo. Dumating kami sa bahay Sabado. So nagpahinga ako ng isang araw, Sunday. Hindi lumabas, sa bahay lang. Naglabas kami, nag-grocery nung hapon para kami ay may lutuin. So yun lang. Tapos umuwi din. Kasama namin si Stephanie from Christchurch. So yes, back to reality, no? Andito na naman tayo sa isang napakagandang lugar. Yan, dito ako sa dairy shed. Kaninang umaga, madaling araw ako nag-umpisa ng work. Ako nag-milk ng ng aming herd one. So ngayon, outside job ako. Isang taong tumutulong sa mga kababayan, kanyang mga alam binabahagi sa kabataan na nangangarap din na makaahon sa buhay, makatulong sa mga kapwa na walang-wala sa buhay. Siya si Kuya Levens. Levens katapang sa kanyang YouTube channel. Dating gawi, trabaho na naman tayo habang minomonitor natin yung ating ipinapagawa sa Pilipinas. Hopefully mapatapos natin yon, pag-provide tayo ng pan para matapos yung ating ipinagagawa. So naglagay ako nito para hindi mangitim ang ating batok. Hindi, nilalagay ko lang yan para hindi masyado mainitan yung aking likod, yung batok. O sa kama ng liig baka umitim. Sa Pilipinas maitim na talaga. Yan, dito tayo, pakita ko ulit sa inyo itong surrounding ng farm. Medyo mainit, tuyo na yung mga lugar kung saan walang mga irrigation. So yan, kagaya niyan. Yan, walang irrigation yan. Pero may mga irrigation, mga berde pa. Pero yun, yun wala, no? Bundok kasi yan. So dito tayo sa dairy shed. Yan, no? Yan yung napakalaki nating lalagyan ng gatas. Okay, start tayong mag-video ng pakapika-piraso. Pasok tayo doon kay AJ. Tanungin natin siya kung anong itsura ng ating pinanggalingan ng baka. Kita nyo. So, dito na ulit tayo sa opisina. Tingnan natin kung saan pupunta ang mga baka. So, 10. Kaninang umaga, 10. Ito. 10 pa rin ngayong gabi. Ano? 10. Close 8. Okay. Sige, ayusin ko lang muna to. Kasi, dapat kasunod to. 8. 8 yan. Check ko. Para ano. Tapos 13. Sige. Check natin. Yan. Dito na tayo sa paddock. Gagawa na ako ng brake. Chinik ko yung rotation doon. Yun yung ginawa ni Ian. So susundin ko na lang muna yung rotation na yon. Kasi bukas naman ako ay mag-pasture. So pakita ko sa inyo yung aking ginagawa. Doon sinabit ko yung kung kita nyo yung reel. Ayun. Ayan, nakababa ako dito. Ayan, dito magkakabit ako ng dali. So ito standard. Ito naman, nakita nyo na kung paano ko gawin. Sakay tayo ng bike para mabilis. Estimate lang kung gaano kalayo yung pagitan ng mga standard nito, as long na hindi sasayad sa damo yung brake. Yung rail, sorry. Yung rail,
kabilang yung brake na ilalagay natin. Pero sarduhan natin tong gate na to kasi makalimutan ko sarduhan. Kalat ang mga baka. Yan. Kita nyo may mga gate yan eh. May mga gate. So kailangan sarduhan natin to. Yan. Handle na yan. Kailangan nyo yung saraduhan para itaas. So gaganyan yan para ano, yan, ganyan. Pag mayroon ganyan yan, yung nakataas yung bungee na yan, takot ang mga baka. Ito, bukas ang irrigation. Wala yung pivot, anda mo natin kagaya doon sa so let's go. Sakay tayo dito. Tignan natin to. Okay. Bagong palit namin yan eh. Dati mga kawad yan, lagi sinisira ng pivot. So pinalta namin ng bungee. At least yan o. Yan dati nakalagay dyan. Yan, nakasabit na kano yan sa kawad. Yan kasi ay nakasuot dun sa kawad, dun sa fence para hindi mag-grounded yung buong farm. Kasi dinadaanan ng ano ba, ng people. So ito naman ganun din, pero saglit lang yan, pagdaan ng pivot. So wala na uli yung ground, hindi na magiging grounded. So ito, check ko lang yung father bit po yan. Patay ako ang nagkataon. Eto oh. Bukas pala yung gate sa likod. Yan. Oh. Oh. Pag pumasok dyan ng mga baka, todas ang mga baka, lalo na't hindi pa na-transition, no? Kasi bawal ang mga baka kinakailangan matransition bago kumain ng marami nitong father bit. Itong father bit, kung natatandaan nyo, ito yung father bit, ito yung crop na kung natatandaan nyo dati, marami akong tinirit na nag-down, nadali ng acidosis. Yan po yun. Kaya yan po ay medyo delikadong ipakain. Hindi naman kailangan lang kumbaga sa proper na transition. Hindi yung boom 5 kilo kagad ang ipapakain mo. Pag ganun na mangyayari, madidisgrasya ang ating baka. Yan. Tatayo ko na yung isang
fence. Kasi parang ngayong gabi at bukas ng umaga, tapos meron pang kapiraso dito may iwan. So mga kapatid, tuloy ko lang tong aking trabaho. Diyan muna kayo. Sinama ko lang kayo sandali. Pinakita ko lang sa inyo na bumalik na ako galing sa holiday, balik na sa realidad ng buhay dito sa New Zealand. Paano po? Hanggang sa susunod. Kita-kits ulit tayo sa aking susunod na mga vlog. God bless. Ingat po tayong lahat. A few moments later. Yan, nandito na naman ako. Yan, naglilipat tayo ng baka. Kasi pinaklean up ko lang yung paddock. Actually, hindi na ganun karami ang tira. Nagmower nga ako, kaya ngayon ko lang sila nailipat. Balik na naman tayo sa ating normal na buhay sa dairy farming. Eto, on hand pa rin tayo lagi, no? On hand tayo sa ating mga inaalagaang baka. Medyo mahina ang katawan ng iba kasi medyo humina din ang sibol ng damo. Makikita natin yan pag-ikot natin bukas. Magpapasture ako at tingnan ko kung anong itsura na ng damo kasi nagpapapid out na kami ngayon. Start daw kahapon, nagpid out kagabi, tapos ngayon meron din. Malalaman natin kung anong status ng mga damo, kung kailangan dire-diretso ang pag-feed out natin. Ito, pakita ko sa inyo, naglalakad yung mga baka. Yan, tapos sa'yo. Yan sila. Repang na po. Kuran. Paano mga kapatid, paalam na naman ako sa inyo. Nakadalawang paalam na ako sa inyo dito sa vlog na to, sa trabaho ko ngayong maghapon. Hanggang sa muli po. God bless. Ingat po tayo lahat.